Hi guys! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Yan for today's vlog po guys. Tanghali na po. Problema na naman natin po yung ulam. So napag-isipan kong magpansit na lang po tayo. Yung halo natin sa pansit bihon is sardinas. Sa katunayan po, nandun si Christian. Inutusan natin bumili ng bihon sa Talipapa. At ayan, nag-harvest na naman po tayo dyan sa freeze from the sari-sari store. Kumuha po tayo ng sardinas. Yan. Tuyo. Yan. Tapos, siyempre yung sibuyas at saka bawang. Yan. Right. Nahulog pa yung isang butil ng bawang. Kasi parang kumukulo na po yung tiyan natin. Wala po tayong maisip na ulam. Kasi parang bawal daw po ngayon bumili ng ng isda kasi may red tide. Doon sa Liti marami pong namatay dahil sa tamban. May sa Facebook na mayroong namatay. Siguro naman hindi lahat ng isda mayroong lason. Yung tamban tuloy lang. Kasi yan pag umatake talaga yung sinasabing red tide doon sa Liti, sa parte samar na lugar, yun marami pong namatay kasi napatunayan sa pusa at saka sa biik na namatay po nang dahil sa nakakain po sa may red tide po na isda. Na yun naman, nasasabing bawal bumili muna ngayon ng isda dahil wala naman po tayong pambili ng isda. Hindi tayo malalason guys. Na po tayo po ngayon dahil malayo pa tayo sa sa katotohanan. Kaya ayan, is lang muna. Magpansit bihon po tayo na yung halo natin is sardinas. Parang nasasabi ko na lang po na buti na lang po yung natutulog yung mga housemate natin dahil hindi ko na po problema pagtulog. Pag nagigising naman na yan na problema po natin dahil magsasaing tayo kasi kakain. Tapos kung walang ulam, problema po tayo kung ano yung lulutuin na ulam. So yun yung naisipan ko magpansit lang muna tayo ng bihon na yung halo is sardinas. Binigyan ko ng 50 pesos si Christian. Pwede naman pong bumili ng bihon. Kasi isang ng bihon 10 pesos. Mga tatlong tatlong refill ng bihon yung pinabili ko kay Christian. Tapos pinabili ko siya ng gulay na chapsoy, repolyo. Pwede naman pong bumili kahit 20 pesos. Tas kanina habang tayo po ay nag-live ng po si Papa Bits is nabibisi. Inano po niya po yung isang ceiling fan dito, inayos kasi biglang namatay po yun sa time na dito sila mamapix dahil siguro sa na-overheat nagagamit dahil araw-gabi po yung yung paggamit. So biglang tumigil yung ceiling fan. Tapos inayos naman ni Papa Bits, parang maingay po siya. Sa ngayon naman po is meron po kami ditong ceiling fan na yung katawan lang pero akala niya hindi na gumagana. Inayos niya kaya yun, napaandar naman niya. Yan, kasi yung dati dyan is agoy buyog. Dati naman dyan is color blue.
Ngayon is violet naman. Tapos yung bantay ng tindahan natin yan, si Siyapot. Naka-ano po siya, naka-cellphone. Tapos may inimbento kahapon si Papa Beach. Namumroblema din po siya sa mga saksakan ng mga namin dito. Katulad dito sa sa ilaw ko na gagamit pang magdamag. Namumroblema si Papa Beach. Iwan ko kung nakita nyo naman na yung pagsaksak ko is lang, yung walang handle. So delikado na makakakuryente. Ito naman po, natingnan ko kahapon, meron po siyang inimbento. Hindi naman po inimbento na rin kasi napanood daw po niya sa cellphone sounds. Napanood daw niya sa sa Facebook. Ayan, yung yung takip ng soft drink. Takip po yan ng soft drink, yung Coke at saka sa Royal. Yan po yung ginawa po niyang pinakasakit. Yan, tingnan nyo po. Nakita daw niya natingnan niya po sa Facebook. Ayan, ganyan po yan. So, hindi na po tayo nahihirapan magsaksak dahil meron na pong handle. Ganyan. Yan. Yan po yung pailawan natin. Ginagamit magdamag na ilaw. At ayan yung natin, panahon. Medyo mainit. Nagpapakita si Haring Araw at hindi naman po tayo maglalaba ngayon. Kasi kunti pa lang yung yung labahan natin. Sayang yung sabon. Tas kuryente, yun, inaano ko na lang, yung paglalaba ko, parang iniipon-ipon ko na lang, pag nakikita kong parang, na po sa atin, yun na po yung paglaba. Ngayon, kunti pa lang, wag lang muna. At saka si Dian, wala po dito. Maga pa po siyang umalis. Papunta po ng city dahil po siya, magpapa-ID ngayon. Tapos enrollment na. Tapos kailangan na po niyang maghanap ng boarding house. Kasi pag mag-uwi-uwi po siya dito, mahihirapan po siya. Sabi niya, meron daw siya klase schedule na 7 o'clock. Alam nyo naman po guys kung ilang oras po yung biyahe mula dito sa Sugod to Cebu. Halimbawa, umalis ka dito alas 4. Tapos pagdating ng alas 5, maabutan ka na ng traffic light na yun. Maano si Dian. Parang maaano po siya sa pagbiyahe. Kung baga sa waray is maaapiki. Sabi ko sa kanya kasi start ng klase nila Agosto. Tapos sabi ko sa kanya kung halimbawa hindi ka pa makahanap ng boarding house, actually meron naman po siyang nakita nung po siya enroll na pala si Dian. Enroll na. Yung kulang na lang pa yung pagpa-ID. Ngayong araw na po yung pagpa-ID nila. Tapos yung start ng klase nila is sa August. Siguro mga line up to sa August. Tapos kailangan na po nila ng uniform. Tapos yun nga, sabi niya, alis siya ngayong araw. Yun paano nagpagising ng maaga pa, mga alas 4 ginising ko na siya. Tapos nagpatid po siya doon sa labasan, mga mag-aalas 6. Kasi maghahanap daw po siya ng boarding house. Nung magpunta po siya, pagkatapos ng enrollment niya, meron naman pong nakita siya doon na boarding house. Malapit lang po sa CTU. Parang hindi po siya komportable kasi merong Toki na boarding house. Tapos tiningnan niya, malapit lang talaga sa CTU, sa pinag-aaralan niya. Tiningnan niya, parang ipinareserve lang muna dahil hapon na hindi niya masyado natingnan. Pagtingin niya daw,
parang maliit lang. Toki. Tapos para daw lang kunong tangkal ng isang baboy. Toki, yung rent. Tapos siya po yung magbabayad ng ilaw at saka tubig. At meron din po siyang nakita, boarding house. 35 naman, parang 35 kada isa. Parang bahay. 35 daw. Ewan ko kung ganyan yung pagkaintindi ko. Isa lang, 3.5. Parang lang, kwarto, 3.5. Hindi na daw siya yung magbabayad ng tubig at saka kuryente. 3.5. Tapos yung tiningnan din po niya, maliit lang. Sabi ko naman sa kanya, mas mabuti pa yung yung boarding house ni Jing, 3-2 lang. Simentado. At saka isa lang po siya. At saka safe. Tas komportable si Jing kasi isa lang. May sariling CR, may sariling lutuan. Doon, di pwedeng magluto. So, yun po yung napoproblemahan ngayon ni Adrian. Talagang mag-a-adjust po siya ngayon. Nandito siya sa Cebu nag-aaral. Sabi ko sa kanya, mararanasan mo din yung naranasan ni Kuya Bunjing mo. Kung paano po siya mag-isa. Tapos meron naman pong isang bahay na pinaparintahan din. Isang bahay, grupo, yung yung pagrenta. Pero kinakailangan yung parang naanuhan niya na butas. Parang nalaman niya na yung kailangan daw yung grupo na titira doon sa rerentahan na parang bahay, magkakilala, hindi pa iba-iba. Paano si Dian, taga Tacloban, baka yung makasama niya mga taga kung saan lang, hindi po sila magkaintindihan. Ewan ko lang kung ano yung resulta ngayon ni Dian sa lakad niya ngayong araw. Hindi pa yun kumain nang umalis kasi may kanin naman po kami. Yun nga, walang ulam. Tas nagkape lang. Siguro na lang siya lang naman po mag-isa. Kakain na lang yun. Baka makadaan po siya or makakita ng Crispy King. Yung 50 pesos mo, pwede ka nang kumain sa Crispy King. Kasi yung manok isa 40, yung kanin gis, yun pwede na yun. Sabi ni Dian, pag nagklase na, nagka-boarding house siya, yan, mararanasan na din po daw niyang mag-stock ng mga dila-dilata. Hindi naman sanay si Dian. Siyempre si Dian, dalawa lang silang magkapatid. Hindi po niya naranasan yung hindi masarap yung ulam. Kasi dalawa lang po sila na magkapatid. Utan. Kumalit. Kaya dito pag nagluluto ako, tinatanong ko po siya kung kumakain ka nito. Kasi hindi ko naman po si Dian kabisado dahil hindi ko yan na kasama nung medyo bata-bata pa siya, mga edad pareho sa mga apo ko. Malapit lang po yung bahay namin, magkalapit lang, pero hindi po kami sanay sa isa't isa. Ngayon lang po na nandito po siya na kasama ko na ganyan na po siya kalaki. At yun nga, sabi ko, ganito. Gis po yung isa nito. Yan, pinabili ko ng 3 piraso. Tapos 20 po na repolyo. Ayan.
Ulam na namin yan. Kasi yung papa ni Dian, kapatid ko naman, yung hanap buhay, pinikab driver lang. So, siyempre dalawa lang sila, magkapatid. Kaya po sila pakainin ng masarap. Tapos yung mama niya is nasa ibang bansa. Tapos hindi naman po namin nasanayan yung yung mga pitbahay. Pero minsan umalis yung yung papa niya, tapos gabi na umuwi. Tapos nalalaman kong hindi pa sila kumakain, pinapakain namin sa bahay. Tapos hindi yan sila magkapatid, hindi yan magulo, mahiyain. Nahiya yan na kumain sa ibang bahay, kahit sa amin nahiya. Pag hindi mo pilitin, di yan kumakain kasi hindi po sila sanay. So ngayon nga, masasabi ko, ngayon lang po kami nagkasama-sama ni Dian, na ngayon nakalaki na, although po, mga maliit pa sila, hindi ko sila nakakasama dahil busy naman po ako noon, may trabaho naman po ako, na kahit naman yung mga apo ko, mga anak, bira ko lang po makasama. Kasi yung ko, pag i-stay ko sa bahay, is linggo lang di-off. Tapos yun, pag di-off ko, walang trabaho, yung nagluluto ako ng pansit, nagluluto ako ng biko, ganun, nagbibinignit pa ako, bilo-bilo. So pag naamoy nila yung ninuluto ko, yun, nalalaman nila po na nandyan po ako sa bahay. Tapos doon na kami sa bahay nagkukumpulan. Yun. So, ngayon, nandito si Dian, parang medyo nahirapan din po tayo mag-adjust. Nahirapan tayo mag-adjust sa mga ulamin natin. Okay lang sa mga, hindi naman ibig sabihin na maarte. Kasi may merong bawal po sa kanya kasi may asthma. Pero kay Isra, maraming bawal. Pero pag punta dito ng Cebu, agoy, kahit kinakain, yun. Tagdo ako da tubig, iabot ang yaling nga pitsel. Tubig. Krislin. Parang malayo yung natin. Camera. Kasi yung yan, nakapang uniform na naman, pero hindi po tayo maglalaba. Layo yung natin dahil yung pinasandal lang po yung camera natin. Cellphone. Kasi nabali nga po yung ko. Stand phone. Nabali. Nabali yung mama pics. Pansit po tayo para sa tanghalian. Tsaka meron pong nagtatanong sa akin kung ano daw yung lawlaw. Hindi ko alam kung ano po yung Tagalog sa lawlaw. Basta bagoong. Bagoong yata yun. Kasi may dalawa, bagoong hipon. Yung hipon. Mamaman yung sinuita. Durugin natin para dumami yung sardinas.
Tapos, lagyan natin ng tuyo. Hindi lang muna natin damihan kasi yung sardinas is medyo may pagka parat na din. Pakuluin muna. Tapos, yun nga, sabi ko kay Dian, kung halimbawa hindi pa po siya ano po sa ilaw, patayin na lang po natin. Parang yan, parang maano against the light. Kung halimbawa hindi pa po siya makahanap ng boarding house na magkaklase na siya. Kung kakayanin niyang umuwi muna hanggang Compostela, doon muna siya kay Kuya Bunjing niya. Kung halimbawa. Pero magpupursige yun maghanap ng boarding house dahil mahirap po yung biyahe. Traffic. Sana makahanap po siya ngayon ng boarding house. Magiging solo flight si Adrian ngayon. Kinakailangan niyang magpursige makatapos ng pag-aaral para po makamit din po niya yung mga pinapangarap niya. Yan ang natin guys. Pansit bihon with sardinas. Tapos tamang-tama lang po, mayroon po kami dito pang kalamansi. Sinong magsasabi dyan guys na sardinas lang yung ko? Luto na yung pansit guys. So, ayan. It's time to lunch na. Ayaw pa magpasandok. Ayaw pa pong magpasandok guys. Kailangan natin ng kubyertos. Panunaw siya. Panunaw ka mo. Siya. Sige na ka mo. Sige na. Sabi. Ansan? Sige na siya. Init. Pansit. Trikpan. Ayan na po guys. Nakahanda na po yung pananghalian namin. Yan yung yung kulang sa apoy na lumpia na niluto ni Christian kagabi. Agoy-agoy. Sige, pray muna. Blesses, O Lord, for this thy gift, which we are about to receive from thy bounty to Christ our Lord. Amen. Daddy God, faithful thy food for those or nothing to eat. Amen. Meaning Father, Son, and Spirit. Amen. Kainan na!
with calamansi. Ayan si Papa Bits, pansit lang po yung sa kanya. Hindi lang po natin i-show si Papa Bits kasi wala na naman pong damit. Yung walang damit, si Sansan. Ngayon may damit naman si Sansan, si Papa Bits naman po yung wala. Palitan lang po sila. Mabuti yun dahil yung labahan natin is konti lang. Kain tayo guys, kain. Kain tayo sa ulam natin na pansit. Yan. Kalog, nawaray ka na. Walang problema yan po guys. Magpansit. Pwede nga lang walang sardinas, tuyo lang. Basta timplado. Yan. Kalamansi. Saan ito lemon? Oo. Parang espesyal lang. Parang galing lang sa cater. Para daw po nung Pasko, sabi ni Sia. Ayun na. Bakit? Pasko lang ba nagluluto ng pansit? Ha? May sagol na ano? Man? Magaling. Naubos guys yung pansit natin. Yan si Sia. Nagustuhan po niya yung pansit. Nagustuhan ni Sia yung pansit. Hindi natin maano talaga yung ano natin. Camera. Pinapak. Sige, kayo. Meron pa, oh. Meron pang kunting natitira. Yan. Ubusin nyo yan. Bye-bye. Sardinas lang yan ha, guys. Sardinas. Sige, ubusa. Yan. Gulay na lang po yung natira gulay. Ako na yung kakain ng gulay, guys. Tayo na lang po yung kakain ng gulay. Gulay na lang po yung sa atin. Yung ano, yung natirang lumpia, kalimutan kong initin. Yan. Sinakagat ko parang ano, parang bubble gum. Tigas. Kasi more lang naman ito. Pero hindi naman problema yung pagkamura. Masarap naman po yung laman niya dahil karne. Yun nga lang na ano, nakalimutan kong initin. Pero wag lang natin po itapon kasi mauulam pa din po ito. Maya-maya ko na lang po yan iinitin. Kasi yung inano nila yung pansit. Makapal yung ano, yung wrapper. So, nalibre din po tayo sa Beyond Pansit with Sardinas. Yan, tapos na po kaming kumain. Liligpit na po tayo.
tayo. Tapos na po tayong kumain. Yan, natabunan. Natabunan po yung ano. Dito na lang. Hindi mapurma-purma po yung ano natin. Camera. Ligpit tayo, ligpit. Kunin po yung mga tira-tirang pansit para may ano po sila, may pagkain. Para may ano po sila, sagmaw. Pagkuan krislinit ano, lamisa. Ilabay ito nga, kanang limonsito, tapos punasan mo yung lamisa, tapos mo punasan, lagyan mo nito. Sunrox pito, sunrox. Para yung mga langaw hindi dumapo masyado. Sobra na po yung ano, yung langaw. Pasiritan ng sunrox yung misa. Tapos punasan ulit. Ay, pag damo kayo nagbuho ka kuan. Punasan ulit. Kasi langaw nga maatsaki. Pag hindi na anuhan, kahit hindi na patuyuin, basta importante na anuhan ng sunrox. Magkaano ka, nagsisilpon ka na. Mga iba na lingkuran, ikantuha ubos. Crislin, ay pag sinilpon Crislin ha, kay may ka-assignment, di mo na ansiran. Yung computer pala, tinanggal ko yung ano, saksakan ng computer kasi lagi na lang nag-Roblox. Ayaw naman na. Meron pala siyang assignment kagabi. O, ano ng oras na sila natulog ni Dian kasi tinuruan po siya. Kasi ano pa si Crislin sa math, mahina. Kaya nga yung summer class nila ngayon science at saka math. Galing sa mga confirm sa Roblox. Pinapag-addition, multiplication, mahirap turuan. Kaya ayun, tinanggal ko muna yung saksakan para hindi na po masaksak yung yung computer. Yung mukha parang Roblox na. Yung kung anong mga Roblox yun. Buti kung pareho yan sa sa pupo.
Nagkaka-earnings. Kahit papano. Tayo lang po yung maghugas kasi hindi po ako kontento sa nila paghuhugas. Sasabi na lang po natin na inaako ko yung trabaho. Gusto ko lang po yung hindi pabalik-balik na trabaho. Kaya ako na lang po yung kumikilos. Kasi nga, utusan mo maghugas. Paggamit mo, parang pa, madulas. Di sayang lang yung unang hugas. Sayang yung tubig, sayang yung sabon. Or joy. Sisir mo. Ay, enjoy naman po tayo sa ginagawa natin. Sasabihin po, binibibi, hindi naman po binibibi. Gusto ko lang po yung yung trabaho na maayos, yung malinis. Tapos na po tayong magligpit. Yan, malinis na po. Balik na po tayo dito sa natin. Sa tindahan, munting tindahan. Napakatahimik ng tanghali, guys. Ayan. Medyo mainit pa pero parang kumukulimlim. Tahimik po yung kapaligiran. Makain si Shaira. Yung tatlo. Anito? Mangga. Tas linagyan pa ng suka. Nag-i-snack ng Indian mango. Parang nakakaramdam po tayo ng antok. Walang customer. Mabuti pa doon, ayun, naglabas sila. Ganito po yung ng kapaligiran namin pag mainit. Mainit na hindi umuulan. Maganda po tingnan at saka napakatahimik po dahil yung mga tao is nasa bahay-bahay. Natutulog, pero sa banda doon makapal po yung ulap. Sa banda bukid yun. Sa banda bukid yun ang ulan na maganda naman tingnan po yung kapaligiran dahil green na naman po yung mga damo, tas mga dahon ng niyog, yan mga green na. Tas meron pong nanguhan ng yung mga gulang na niyog, kinuha na nila, kinupras. Kaya wala po tayo ngayong masyadong ipon na mga niyog na hulog dahil hinarbist na binili. At yan yung Madre de Cacao. Ano lang po yan ni Tatay Nestor dyan, parang itinusok lang tapos parang pusti ng bakod. Kaya ayan, dumahon, nabuhay. Maganda po yan para mayroon pong matatambayan na puno.
hindi magiging mainit dito banda sa amin. At saka yung baha dito talaga malakas papunta doon. Parang sapa lang, sapa. Yan po yung ano natin, munting tindahan. Naanuhan na din po ng trapal dyan. Tas doon hihintayin pa natin yung order ni Mama Walin. Kay Mama Walin lang sa Kalam, guys. At yung mga kambing, meron na po silang kinakain. Di tulad noon na kawawa sila. Saka ayan, mga busog na busog po yung mga kambing. Doon malalaki po yung tiyan ng mga kambing. Iwan ko kung buntis. Saka dito merong 2 kambing naman. Yan, maganda na naman po yung tubo ng dito. Damo, parang playground. Ganda ng tubo ng damo, Carabao grass. Saka tingnan nyo guys yung yung lupa. Meron pa pong guhit pag malakas yung tubig. Yung daloy na yung tubig, nandiyan pa yung guhit. Tatay Nestor. Si Mr. Mighty puti. Si Mr. Mighty. Si Mr. Mighty puti. Uwan ang bukid no tay? Oh, sabi ni tatay, uwan ang bukid daw kasi dun sa banda doon yung makapal yung yung ulap. Biglang dumilim kasi natabunan yung araw ng ulap. Basta sabi ni tatay, doon sa bukid ulan daw. Tapos papunta na yun dito sa amin, papunta na yun. Yan, parang inaantok po tayo, inaantok na hindi naman tayo makatulog. Ganito lang po ako dito, pagkatapos ng ginagawa, mauupo dito sa tindahan, tapos yun, magpupupo, tapos na po ako makapag, tasking sa pupo, nakasid na po ako ng live ko. Tapos ngayon naman, nag-aabang po tayo ng mga panel-panel na meron pong nanghahagis ng points. Yan, nakapanel po tayo dyan. Yan, nakapanel po. Yan po ako sa gitna. Yan. Dyan po ako. Pagising ko sa umaga, nagsisiis 1 hour, tapos magla-live 1 hour. Pagkatapos po niyan, yun, sasubmit natin po sa natin, sa agency natin. Para po makita nila na meron po tayong tasking. At saka kahapon nakaano po tayo. Nakatanggap po tayo ng 5k points para sa level 2 natin. Level 2 lang pa po ako guys, kasi hindi po ako pa hindi pa ako yung magka-RC ganun. Di pa po ako sumali mag-gamble kasi yun, pag gumambol ka, yung inihahagis mo, halimbawa basta nalilito pa ako, hindi ko pa naintindihan, halimbawa mag-trade ka 1k, kasi gamble mo, yun, mananalo ka dyan sa mayroong balik. Kaya yung iba na nagle-level up sila, kasi si Mama Pik siguro level 6 na po siya, pati si Rusan. Tapos pupunta po kami sa pinaka namin, yung pinaka leader, yung pinaka inay namin sa pupo. Yung agency lang, hindi si pupo. Siya po yung nagbabayad ng namin, coins. Kada level up 3k. Ako hindi pa ko nang pag-try. Si Mama Pix na po siya, nakapag-gambol na po. Kaya ayun, madali po siyang mag-level. May bayad po yun. Pag sumali ka pa ng ganun-ganun,
madali ka pong makaipon ng points. At madali ka nang makapag-withdraw. So, ako naman, medyo malapit-lapit na po guys sa pangalawang withdraw natin. So, pag magtyaga-tyaga lang muna, lang muna tayo, kulik-kulik muna sa gift coins. Sa baul, galing sa baul na coins, gift coins. Kada araw is 400 coins po yung nakukulikta mo. Oh. Biro mo yan. Nakaupo ka lang, nangungulikta ka ng points. Tapos makaipon ka ng 1k na points. Pwede mo nang ipatrade. Ibabalik sa'yo. Mapupunta sa points mo na magagawang withdrawal. Withdraw. Tiyaga lang din. Kung matyaga kang magpupo, ganun, makakaano ka. Kung hindi, may pagkatamad po din. Wala kang mapapala. Kahit ano pong bagay, pinagtsatsagaan, pinaghihirapan. Ano na po yung oras? Pag ganitong oras, alas 2. Medyo walang bumibili. Mga hapon-hapon. Umaga hapon. Yung sa umaga yung bibili ng kape, biskwit, ganun. Sa hapon naman yung bibili ng suka, ganun. Yung kalimitan ko po dito, kadalasan na customer ko yung yung mga anak ni Madam Rose, yung mga dito, mga chicheria. Yung customer ko, at least hindi na po sila nagpupunta doon sa malayo. At yun nga, pati din kami, hindi na din po kami pumupunta doon. Hindi na din po na tatamad yung dalawa na utusan, dahil meron naman po tayo. Pero kagabi kasi tagay-tagay si Christian at saka si Papa Bits ng Kulapo. Nawalan po tayo ng ice bagong gawa. So nakapunta din doon si Sansan pagbili ng ice sa labas. Pag nangyari po, walang ice na din dito sa sa tindahan na isa. Nagpunta po siya doon sa eskina, sa pinaka may grocery naman doon, na pagpasok dito may bagong tindahan na grocery dyan, na doon minsan yung mga tao namin. Yung tindahan dito, kasi yung tindahan sa unahan nagsara na. Tapos yun nga, nung magtinda po tayo, natatawa pa ako, meron po mag-comment. Sabi, wag kang mamadax kasi ngayon nagtinda ka. Kinabukasan meron naman magtitinda. Yun nga, meron nagtinda doon sa unang. Pero okay lang naman yun dahil malayo dito sa atin. Sabi nga, yung customer doon, para doon sa kanya. Yung customer galing dito para dito sa akin. Wala lang naman yun. Wala naman masama. Merkado nga dikit-dikit. Tayo na customer, meron po tayong suki din na binibilhan. Na kahit sila marami, na doon tayo bumibili sa kanya. Nahihirapan nga kasi ako kasi minsan yung binibilhan po namin ng karne, pareho ko kaibigan. So yung isa, suki na talaga namin. Bago pa namin makilala yung isa, naging suki na. Magkadikit. Yung nahihiya naman po akong bumili guys pag silang dalawang bantay doon. Yung yung iniidiya ko na lang si Papa Bits na lang yung pinapapunta ko doon. Ikaw na lang bumili dyan kasi yung bantay si Parang nahihiya ako kasi parang naawa naman po ako na dito ako bibili. Tapos kung pwede lang, bibili ka ng karni, medya sa kanya para 1 kilo. Merap talaga yung ganun.
At kaibigan mo nagtitinda tapos malilito ka kung saan ka bibili. Ganon. So, yan po guys. Chika-chika lang muna yung ano natin. Pero ang sakalam dito, yung ulam namin, pansit sardinas. Di yun pansit sardinas. Yun, nabusog din po kami. So, yan po guys. Bye-bye muna. Thank you for watching. I love you all. And God bless us all.